for today's vlog. I'm going to India na. Ala, lain kayong panahon mga day. Tukat-dot na panahon. Titapi to Cebu. Pag nakita nyo ito mga day, yung video na ito, probably nasa India na talaga ako kasi late ko ito ma-upload mga day kasi nga long video ito. Journey ito na going to India na mag-isa lang ako mga day. Charis. At dahil nga from Bohol ako mga day, sasakay ako ng barko galing Hitafi to Cebu. So, tapos Cebu to Singapore, Singapore to Amritsar, India. Ganun yung biyahe ko mga day. Medyo mataas yung biyahe ko talaga. Aabot siya ng almost 10 hours yung biyahe ko mga day. Malayo yung biyahe mga day pero carry lang naman. At dahil nga February 10 ito, yun yung time na hindi maganda yung panahon, 2 days, heavy rain sa Visayas. So, kailangan ko talagang magbiyahe mga day kasi nga yung flight ko is February 11, 1 AM. So, napasubok talaga ako mga day kahit medyo maulan, hindi medyo maulan talaga mga day. Actually, hindi siya maalon, hindi mahangin. Okay lang yung yung flow ng pagkaalis namin sa barko. Pero nung na mga day, yung nasa gitna na kami, oh my gosh, talagang napadasal ako ng ilang beses mga day. Kasi mga day, it's my first time talaga na sumakay ako na hindi maganda ang panahon. Kasi tatakot din talaga ako mga day pag ganito mga dagat na hindi maganda yung panahon. Tapos magbibiyahe ka ng barko. Naku talaga mga day, ayaw ko talaga yun. Pero wala akong choice mga day, kailangan ko talaga magbiyahe kasi nga kung hapon pa ako magbiyahe baka hindi natin alam, lumakas yung hangin o lumakas yung ulan tapos madilim na, so mas nakakatakot yun mga day. So nagbiyahe ako around 11:35 or 11:45 AM ata yun na biyahe ng barko. So yun yung sinakyan ko pero maalon pa rin sa gitna mga day. Kaya yan tingin yung tsura ako. Takot talaga ako mga day. Napasabi talaga ako kung hindi ko lang talaga flight, hindi talaga ako sasakay. Naku, wala talaga akong choice mga day. Ay, grabe. Pero alam mo mga day, pagkatapos nito, natawa na lang talaga ako. Kasi alam mo, nung pagtingin ko sa mga kasakay ko, naku, parang ang kalma lang nila mga day. Parang sanay na sila. Ako parang parang mahimatay na ako. Kasi nga, medyo may problema ako. Parang may hyperacidity ako ba? So, it means pag tumataas yung alon, tapos bumababa, parang nasusuka ako, ganun mga day. Yun yung mga feeling ko. Pero yung mga kasamahan ko doon, hindi sila masyadong nagpanik kasi nga, sanay na sila. Kasi yung katabi ko, tinanong ko siya, kung sanay na ba siya, sabi niya, sanay na daw siya na ganito maalon, may mas worse pa nga daw doon. Sabi ko, talaga ba, ganun ba? Para kasi ako mahimatay ako dito. Yung ganun na nga lang na na alon, hindi nga masyado siyang as in, sobra talaga malakas na alon. Kaya nga iniiwasan ko na magkape mga day kasi nervyosa ako. So yun ang mga day, dumating na ako sa airport. Pero gabi na to kasi dumating ako sa Cebu ng around I think 3 PM. Tapos may binili lang kami sa mall. Pagkatapos noon, ang dali lang ng oras mga day, naging hapon na, naging gabi na. So yun na nga, pumunta na kami sa airport at nung dumating na nga kami doon, ay medyo early din kami kasi hindi pa nag-open yung check-in ng Scoot Airline. So yung sinakyan ko palang ay Scoot. So ilang beses na ako nakasakay ng Scoot mga day at first time ko ding may experience yung ganito, yung naiwan yung luggage ko mga day. So ang nangyari mga day, ko sa inyo kung ano nangyari sa luggage ko, okay? So before muna sa luggage mga day, magchika muna tayo kung bakit ba ako lang mag-isa na pumunta sa India. So actually hindi ko naman to first time nung pumupunta ng India na mag-isa. Sanay na talaga ako, napaka-independent ko talaga. Actually okay lang ako na bumabiyahe na malayo na mag-isa. Hindi kami magkasabay ng asawa ko kasi may mga ginagawa pa siya. Tapos ang request nga ng aking sister-in-law ay kailangan ko daw mauna ng maaga kasi nga may mga kailangan pang gawin dito sa bahay. Tapos yung damit ko daw pipiliin pa, tatahiin pa. So, kaya sabi ko sige mauna na lang ako at susunod ka na lang.
So mga day, ang nangyari, yung flight ko kasi is Cebu, Singapore to Amritsar, India. At may layover nga kami sa Singapore which is 1 hour. Ang nangyari dun mga day ay instead na 1 a.m. yung flight namin, yung departure namin papuntang India, ay naging 2 a.m. So late siya ng 1 hour mga day. So naging late siya ng 1 hour, yung dating namin sa Singapore is around 6 a.m. na ata yon. So, dapat sana dumating kami ng Singapore is before 5 a.m. Nung pagkadating namin sa Singapore mga day, ay diretso-diretso na nga kami doon sa kung saan yung gate na connecting flight namin, kung saan yung next airplano naman namin. So, nung pagdating ko doon sa gate ng kung saan yung connecting flight namin, mga day, wala nang tao doon. Parang natulala ako kasi baka naiwan ako mga day. Pero yun nga pa lang, malapit na silang mag-close. Hinihintay lang talaga nila yung mga connecting flight na galing sa Cebu. So dali-dali akong pumunta na doon sa kung saan yung gate. Pumasok na ako, tapos yun na nga, parang hindi naman kami masyadong marami na galing sa Cebu na hinihintay lang nila. So yun ang mga day, sumakay na kami, umalis na, pagkatapos nilang hintayin kami, umalis na yung eroplano. So hindi ko siya na-imagine talaga na ganun yung nangyari sa baggage kasi nga, hindi pala siya na-diskarga agad-agad yung galing sa Cebu na flight namin mga day. So naiwan talaga siya from Singapore to Amritsar. Hindi nila naisakay yung baggage namin na galing sa Cebu kasi nga late na nga kaming dumating mga day. So hindi na hinintay siguro ng piloto. Sinisipang piloto mga day. So hindi na nila hinintay nga kasi nga kung hintayin pa siguro nila yung baggage namin na madiskarga, sobrang delayed na nga yung flight. So yun pala yung nangyari mga day, kaya naiwan yung aming baggage. So hindi naman kami lahat dun sa nakasakay ng Singapore to Amritsar. Yun lang mga galing sa Cebu to Singapore kasi mga connecting flight nga kami. First time ko talaga mga day na nagbiyahe ng India na hindi talaga ako nakatulog ng isang biyahean kasi sa ilang beses na ako nakabiyahe, talaga nakakatulog ako kahit man lang 2 hours or 3 hours kasi nga ang India ay 6 hours na biyahe from Singapore to Amritsar. Pero hindi talaga ako nakatulog dahil kahit mga 30 minutes man lang or 20 minutes. Ewan ko na lang kung ano nangyari. But ang talaga ng mata ko. Dahil siguro mga day sa kape na ininom ko. Kaya siguro nagkaganon ako na hindi ako makatulog. Yung gusto mo talagang matulog. Yung antok na antok ka na. Pero pag pinipikit yung mata mo, hindi ka makatulog. Ganun na feeling. Buti na lang talaga nag-extra leg room ako. Yun ba yung tawag doon? Basta nagbayad ako para hindi masyado masikip yung sa paahan ko. So ayun, medyo nasa unahan kami, so medyo mas okay yun kasi kahit sobrang pagod ka na tsaka sobrang sakit na ng paa mo, medyo may may space ka na ma-extend yung yung legs mo. Alam niyo mga day, I don't know, pero may feeling talaga ako na ganito yung nangyari ba. Before sa flight ko, may dreams ata ako or imagination na nangyari na maiiwan yung yung baggage ko mga day. So naiwan talaga siya mga day. Yun, napaisip talaga ako na parang nagkatotoo yung mga imagination ko mga day. Ngayon ko lang talaga napagtanto mga day na parang nagkatotoo yung mga imagination ko or dreams ba yun. Basta talaga before talaga ng flight ko may ganun akong thinking. So napaisip talaga ako nung alam niyo ba mga day na first nga kami lumabas sa airplane kasi nga 'di ba nasa unahan kami. Nasa sunod kami ng tawag ba doon, parang business class yung nasa harapan. Tapos una kami, so first kami doon, 'di ba? Ang konti pa lang namin doon nakalinya sa immigration, tapos doon na sa baggage. Ay naku mga day, nakakainis. Kami yung nauna, madami kami nauna doon. Tapos mga day, hindi pa lumalabas yung baggage ko. Nag-decide na ako mag-ihi muna, mag-toothbrush, tapos balikan ko na lang. Pagbalik ko, wala pa din mga day. So, na-worry na ako. So, sabi ko, siguro dahil sa sobrang dami namin, kasi parang puno talaga yung aeroplano mga day. Siguro nag-isip na lang ako na baka puno-puno talaga. Kaya, baka dahil nga from Cebu kami, ay baka nasa dulo yung baggage namin. Ganun na nga thinking mga day. So, natapos na nga yung ng baggage mga day, yung nire-release ng baggage, doon na ako nagpanic at saka parang nainis talaga. Pero hindi ko mailabas yung inis ko mga day kasi nga parang hindi ko kayang magmalita.
Pero may isa talaga dun mga day na hindi talaga siya nakapagtimpi. Talagang inis na inis talaga siya. Ang laki ng boses niya kasi lalaki siya mga day. Tapos parang nakainom ata siya siguro ganun. Basta sobrang inis niya kasi nandun daw lahat yung mga niya, mga gamit niya. So yun ang mga day, nakarating na ako sa bahay at sabi ko nga sa inyo, pagkadating ko may bisita na agad. So yun naman muna mga day. Sa next video ulit. Bye-bye and thank you for watching more vlogs.